So, hi guys. So, ngayon ay manunod tayo ng alamat ng pinya. Pakinggan lang natin ito. Kita mo, laglag pa yun. Kita mo, hindi ka laglag. O ta-report. Ikaw may ilang. Hahanapin natin ang totoong ito. Hanapin natin. Ting. O, ting ko yun. Lakalaban man yun. Wait lang yun. Gusto, ting ito. Hindi. Ta-report ako handan. Lang guys. Uy, kita. Yun. Ito yun guys. Ting malangay. Ay! Sa isang malayong lalawigan, nakatira ang mag-inang si Aling Rosa at si Pina. Si Rosa ay isang balo at mahal na mahal ng ina ang nag-iisa niyang anak. Ting Sapagkat wala ng ama, inisip ni Aling Rosa na ang pagpapalaki sa layaw ng anak ay makakabuti sa pag-uugali nito. Doon nagkamali si Aling Rosa sapagkat nasanay si Pina sa laging pagsandal sa kanya. Hindi gumagawa ng anumang bagay si Pina na di ikinukonsulta sa ina. Lagi at laging si Aling Rosa ang gumagawa sa bahay. Isang araw ay dinapuan ng sakit si Aling Rosa. Kinailangan niyang magpahinga, kaya napilitan si Pina na gumawa ng mga gawaing bahay. Tumagal ang sakit ni Aling Rosa. Nagrereklamo na si Pina na pagod na raw ito sa paglilingkod sa ina. Isang umaga ay magluluto sana si Pina, ngunit hindi niya makita ang sandok. So guys, kahit nakikita natin yung sandok at pilit ni Pina nagiging tamad. Kaya si Pina ay magiging pinya at panoodin at makinig.
Saan kaya naroroon ang sandok? Lagyan mo lang ng kinakapal. Papaano ko lang nito? Inay, hindi ko po makita ang sandok. Hanapin mo. Naririyan lamang yan. Ay, sayang. Wala naman dito. Inay, wala po talaga akong makita. So yun guys, hindi niya talaga makikita yung sandok nung nandun siya sa damit na nagtitingin. Pag may nawawalang gamit ba patungkol sa kusina, sandok, kawali, sa damitan nyo din ba hahanapin? Comment down below. Comment down below. Ang sandok. Hanapin mong mabuti. Andyan lamang yan. Kanina pa nga po ako hanap ng hanap eh. Talagang wala. Ay nako, lagi ka nalang wala. Hindi ko po nakita. Mahirap bang maghanap? Wala ka na bang alam gawin kundi matulog, kumain at magpahinga? Pina, magkaroon ka naman sana ng maraming mata. Hindi bibig ang ginagamit sa paghahanap, kundi mata. Mata, Pina. Lumabas si Pina sa kwarto upang muling hanapin ang nawawalang sandok. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi na nakabalik pa si Pina. Hinanap ng ina si Pina, ngunit wala siyang nakita kahit anino man lang ng dalagita. Lumipas ang mga araw, habang si Aling Rosy Pina. Hinanap ng ina si Pina, ngunit wala siyang nakita kahit anino man lang ng dalagita. Lumipas ang mga araw. Habang nakatingin si Aling Rosa sa labas ng bintana, ay may nakita siyang isang kakaibang halaman sa kanyang bakuran. Ang halamang iyon ay may mahahabang dahon, maraming tinik, at sa gitna ng mga dahon ay may bungang malaking tila may korona sa ibabaw. Ang bunga ay parang isang ulo na maraming mata. Naalala ni Aling Rosa ang sinabi niya sa kanyang anak bago ito mawala. Pinangalanan niya itong Pinya, alinsunod sa pangalan ng anak niyang si Pina. Wakas. Wait, tarising. Tariport ako. Balik kayo. So yun no. So yun guys. Yan ang mga alamat. So yan guys. Ang mga alamat ay yun ang papanoodin natin. Joan Tamad. Ang alamat ng manga. Alamat ng langka. Oh, gadang lang yun. Lang baliya. Tanging doon, iyan ang ating mga alamat. Kaya manunod naman tayo ng Visit. Aya Family. Social Soda Matching Challenge! Game! Tama?
My name is Papa. Papa, Papa, Papa. My name is Baby. Baby, baby, baby. Lokohan nyo? Ha? Talaga nag-effort pa kayo maglagay ng uling sa mukha, ano? Ano? My name is Mama. My name is Papa. So guys, manonood naman tayo ng kwentong pambata. Makikinig na lang tayo. Ano kaya to guys? Hindi, papasok na ako sa eskwelahan. Kumahingi ng baon, oh. Parang may utang ako sa'yo. Bilisan mo na, Nay. Malilit na ako. Alam mo ba, nak, kami dati wala kaming baon. Okay ko dun. Dati, nung Pakinggan na lang natin to guys, ang mga kalokohan nitong ginagawa. nag-aaral pa ang nanay, ang ulam ko bago pumasok sa eskwelahan ay asin. Tapos, pahirapan pa kami dati papunta sa eskwelahan kasi dadaan pa kami sa maraming ilog na may mga crocodiles. Guys, di naman yung crocodile tao yan. Yung mga tsinelas din namin dati ay gawa sa dahon ng saging. Hindi ko rin makakalimutan na hindi ako makapag-aral ng mabuti kasi wala kaming ilaw. Tapos may mga aswang pa. Naipahin ang baon, di ba pa? Si Meloy ay mahilig sa watermelon, kaya lagi siyang pinaalalahanan. So yan guys, panoodin natin lahat ng nalalagpasan at pakinggan na lang natin. So hindi na ako magsasalita pa kasi masakit na yung lalamunan ko. ng nanay niya na wag kakainin ng mga buto nito, pero sadyang napakakulit niya at kinain niya pa rin. Kinabukasan, pagising niya ay meron siyang kakaibang naramdaman. Pagharap niya sa salamin ay meron siyang nabunot sa ilong niya na parang ugat. Hanggang pagdating niya sa school ay meron pa rin lumalabas sa ilong niya. Napatid pa nga ang kanyang teacher. Kaya naman dinala siya sa principal's office. At nung hinila ito ng principal ay merong lumabas na parang watermelon. Kaya dinala siya sa clinic at chinek up. Pero pagnanga niya, watermelon na yung nasa bibig niya. Kaya tatanggalin na nung nurse yung mga tumutubo sa kanyang katawan. Natakot siya sa maaaring mangyari sa kanya, kaya takbo siya ng takbo. Pero unti-unting nag-iiba ang kanyang kaanyuan na para bang nagiging watermelon na din siya. Nung pagtalon niya, siya ay madurog at kinain siya ng mga bata. Hala, kinain din yung buto. Si Meloy Hey girl, you like me a little bit? No, I don't even like you a little bit. Come on girl, you like me a little bit. Not even a little bit. Wait, don't you like me a little bit? You, I don't even like you a little bit. Huh, I heard you like me a little bit. Well, maybe just a little bit. Hey girl,